Handa ba tayo sa bagong buhay? At bukas ba ang ating sarili na tanggapin ang bagong buhay na ito na hatid ng ating Panginoon? Sa mapagpalang oras po mga kapatid, at yan po naman ang panibagong gospel natin ngayon. Isang napakagandang gospel patungkol po sa Luke chapter 5 verse 33 to 39, no? Na kung saan ito po ang naging tagpo, no, ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga Fariseyo na pinupuna siya ng dahil sa ang kanyang mga disipulo, no, ay hindi nag-aayuno. So naging tanong sa kanya ng mga Fariseyo, bakit hindi nag-aayuno ang mga disipulo niya kagaya ng disipulo ni Juan at ni Juan Bautista? So dito nga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kailangan mag-ayuno, no, mga bisita hanggat nandyan ang bride, no, or ang groom. So dito nga ipinapakita ni ang ating Panginoong Jesucristo na nasa kanila na mismo, no, ang magandang balita, ang magandang mensahe na patungkol sa bagong buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. So dito ipinipilit po ng mga Fariseyo at ng iba pang ng mga nagbabantay parati, no, sa galaw ng ating Panginoong Jesucristo ang kanilang tradisyon mismo na nakagisnan. Ngunit dito po sa Ebanghelyo ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na dapat iwanan na itong mga tradisyon, no? At nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo ng panibagong katuruan, no? Ng panibagong buhay patungkol, no, sa pananampalataya. So pagkatapos nga po, no, ng pagpuna na ito, no, ng mga Fariseyo sa ating Panginoong Jesucristo, agad niyang idinugtong ang isang parables, no, patungkol sa bagong bino at sa bagong sisidlan na may kahulugan naman, no, patungkol sa pangyayaring yon. Bakit po? Dahil nga ang bagong bino ay patungkol sa bagong buhay o bagong mensahe na hatid ng ating Panginoong Jesucristo, bagong katuruan, at ang bagong sisidlan naman ay patungkol mismo sa atin, no, dapat na bagong puso, no, bagong sarili, handa sa pagtanggap sa mensahe ng ating Panginoon. So dalawa pong mensahe, no, ng ating ebanghelyo natin ngayon na patungkol sa new wine or bagong mensahe natin ng ating Panginoong Jesucristo at bagong sisidlan na patungkol naman sa ating mga mananampalataya. So ano po ba ang kahulugan, no, ng ebanghelyo natin ngayon? Well, ito po ay nagtuturo sa atin na ang hatid ng ating Panginoong Jesucristo ay bagong katuruan na kung saan nag-aalis ng mga lumang paniniwala, no, ng mga lumang tradisyon, mga lumang nakagisnan, no, ng tao na hindi naman makakatulong sa pananampalataya. Kagaya po ng ginagawa ng mga Fariseyo na nakafocus lamang sila doon sa pagsunod ng mga tradisyon nila na kagaya ng pag-aayuno, no, kagaya ng paghuhugas ng kamay at iba pang mga tradisyon na pinipilit nila at mas binibigyan nila ng importansya kaysa sa pagsunod mismo sa kautusan ng Diyos, kaysa sa pagsunod mismo sa kung ano ang nais ng Diyos sa kanila. So dito ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo na wala ng silbi yung mga kautusan na yan, yung mga lumang tradisyon na yan, yung mga lumang sinusunod, no, ng tao, dahil hindi naman yan nakakatulong sa pananampalataya. Kaya nga nandito ang ating Panginoong Jesucristo na may hatid po na bagong mensahe, no, na bagong utos, no, at bagong pananampalataya, dahil nga ang luma, no, at ang nakagisnan noong unang panahon ay hindi na worth it, no, hindi na makakatulong. Kagaya na lamang po, no, ng pag-o-offer ng dugo ng mga hayop sa lumang tipan, ayan po ang naging paraan upang hugasan ang mga kasalanan ng tao. Pero ngayon, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan, ang dugo na mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang inalay upang hugasan, no, alisin ang ating masamang epekto, no, ng kasalanan, no, which is death. And we do that every day, no, sa ating pananampalataya, sa ating simbahan, no, we offer sacrifice through the Holy Eucharist, na kung saan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, no, ang siyang nagiging panghugas na, no, sa ating mga kasalanan, no? Not in a literal way, but through the presence of Christ mismo doon sa hostia, no, doon sa Holy Eucharist.
yan ang isa po sa mga tradisyon noon na nais ipahiwatig sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na dapat alisin na natin. And we should do that, no? Dahil alam naman natin na hindi naman yan makakatulong sa ating pananampalataya. Ano po yung halimbawa natin ngayon, no? Lalong-lalo na sa ating henerasyon. Yes, we are Catholic, no? Bininyagan tayong Katoliko, pero at again, sinusunod natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan po natin, and if we will just try to observe, no, yung mga ginagawa ng mga kapatid natin, no, may mga tradisyon pa rin na sinusunod, no, may mga paniniwala pa rin na sinusunod tayo na hindi na pinopromote, no, hindi na itinuturo ng simbahan, hindi na ito ini-encourage ng simbahan na sundin. Ano pong mga halimbawa, no? Kagaya ng mga Fariseo na may mga paniniwala sila na yan ang parati nilang pinupuna sa ating Panginoong Jesucristo, sa atin din pong mga Katoliko, may mga paniniwala din tayo na hindi pa natin inaalis, no? At nangangahulugan lang po yan na hindi natin totally ini-embrace, no, yung bagong katuruan, yung bagong buhay na hatid ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya po ng masami, most of us, no, yung mga kasamahan natin dito na mga Katoliko ay naniniwala pa rin doon sa mga superstitious beliefs. 'Di ba? May mga paniniwala tayo na mas kinatatakutan pa natin kaysa sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? Mas inuuna pa natin na sundin yung mga paniniwala na inaakala natin na baka makapag-harm, makapagbigay, no, ng bad luck, makakuha ng ating buhay, no, kaysa doon sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo na naghahatid ng bagong buhay. You see, mga kapatid, the difference, yung bagong kautusan, yung utos ng ating Panginoong Jesucristo, no, the gospel na ihatid ng ating Panginoong Jesucristo ay naghahatid ng bagong buhay. Pero itong mga paniniwala, mga lumang tradisyon, no, mga superstitious beliefs, mga occult practices, naghahatid lamang, no, ng takot sa tao. So, hindi po ito nagdadala ng bagong buhay, no, where in fact ito'y nagdadala sa isang tao doon sa kapahamakan niya mismo, no. It leads to death. Yes, doon na tayo sa punto na yan ay maghahatid sa atin sa huli, no, ng ikapapahamak natin spiritual. Bakit po? Because following those superstitious beliefs, no, those occult practices, mga lumang tradisyon na nakagisna natin, no, bilang isang Pilipino, no, yung sasagawa ng ritual na hindi na ayon sa paniniwalang Kristiyano can leads us to death, no, dahil ito'y maaring makakapagpawi sa atin doon sa kaligtasan na promesa ng Diyos nung nabinyagan po tayo, no, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalatayang Katoliko. Bakit po? Because again, no, if we follow strictly doon sa commandments of God, no, that you shall have no other gods before me, no, yung first commandment natin, again, yan po ay nagbabiolate doon sa unang utos ng Diyos. If we follow those superstitious beliefs, no, kapag nakatuon lamang tayo doon sa mga occult practices, hindi po mismo yung hindi po natin nilalagay ang ating sarili, no, sa safe zone, no, where in fact nilalagay natin ang ating sarili doon mismo sa kapahamakan. Naakala natin yung pagsunod mismo sa mga superstitious beliefs na ito ay makakaiwas sa ating sarili sa mga bad luck, no, sa mga kapahamakan, makakapagbigay sa atin ng swerte, no, makakapagpagaling sa atin, no, sa mga karamdaman. Pero ang katotohanan po dito, isang paraan lamang po yan ng ating kalaban, ang dyablo, upang i-deceive tayo. Yes, doon tayo sa katotohanan na ang mga lumang tradisyon, no, ang mga lumang paniniwala ay ginagamit mismo ng ating kalaban, ang dyablo, upang i-deceive tayo. Ba? Pilit na ibinabalik itong mga lumang paniniwala, lumang kultura na inaakala natin na makakatulong sa atin dahil yan po ay tinuturo ng ating mga kanunuan, no, ng ating mga grandparents. Pero ito po ay naghahatid sa atin, no, ng kapahamakan, because following those superstitious beliefs and occult practices is against, no, on the virtue of religion. Makakapahamak po yan, no, sa ating pananampalataya. At yan po ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, no. Sa Ebanghelyong ito, ipinapakita niya ang sa parables
ang new wine, no, or bagong katuruan, na nangangahulugan na dapat i-embrace natin itong bagong katuruan, no? Tanggapin natin itong bagong katuruan hatid ng ating Panginoong Jesucristo at alisin ang mga lumang paniniwala na kagaya po ng mga Fariseo na pilit nilang binabatikos ang ating Panginoong Jesucristo nang dahil sa yung mga disipulo niya ay hindi nag-observe, no, ng pag-aayuno. Pero sinasabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, kasama pa nila ang ating Panginoon. At after na umalis ng ating Panginoon, ay again, no, isa po yan sa gagawin din nila. Now, ito po ay nagpapakita sa atin ng bagong buhay, ng bagong katuruan na hatid ng ating Panginoong Jesucristo. Now, pangalawa, itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa parables na patungkol sa bagong sisidlan. Ano po ba itong bagong sisidlan? Ito po itumutukoy sa atin, no, sa ating sarili mismo, na dapat maging bukas tayo sa pagtanggap ng bagong katuruan mula sa ating Panginoon. Tayo po ba'y bagong sisidlan, no? Nakahanda po ba tayo na tanggapin yung bagong katuruan ng ating Panginoon? Marahil yan pong isang katanungan na dapat natin i-assess, no, sa ating sarili. Na baka po ay isa pa rin po tayong lumang sisidlan na, of course, na may nakalagay na lumang wine, no? Pero itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na bagong sisidlan dahil ito'y pupunuan niya ng bagong wine, no? Ng bagong bino na nagsisimbolize ng kanyang biyaya at ng kanyang bagong kautusan. So, ito po ay naghatid sa atin ng mensahe na alisin na natin, no? Alisin na natin ang mga lumang paniniwala. Alisin na natin ang mga lumang tradisyon na nakagisna natin, no? Noong hindi pa tayo Kristiyano, mga lumang paniniwala ng ating mga ninuno, no, na hindi naman nakakatulong sa ating pananampalataya. Ito pa ay naglalagay sa atin, no, doon sa paglayo, no, ng ating sarili sa biyaya mismo ng ating Panginoon. Dito ay pinapakita po sa atin at napakagandang mensahe ito na dapat doon lamang tayo, dahil tayo bininyagan ng Katoliko, dahil tayo po ay nakatanggap na ng sakramento ng ating Panginoon, that is already the new wine na na-receive po natin. Ano po bang new wine, no, na sinasabi dito, no, sa ating henerasyon ngayon? Of course, yan po, no, sa ating simbahan ang 7 sacraments na maaari nating matanggap, and that is actually, no, the actual blessing na matatanggap po natin mula sa ating Panginoon. Biyaya mula sa ating Panginoon. At tayo po mismo, kung nais po natin na matanggap ang blessing na ito, ang new wine na ito, dapat maging bagong sisidlan po tayo. Kung kaya sa ating pagtungtong dito sa mundo, no, ay of course pinabibinyagan tayo ng ating mga magulang, at dito nga po, no, nagpapakita na tayo ay bagong sisidlan, no, hindi pa contaminated ng mga maling paniniwala, hindi pa contaminated ng mga tradisyon, no, na nakagisna ng ating mga kanunuan, no. Ibig sabihin, no, sanggol pa tayo, ay mga bagong sisidlan pa tayo. At sa ating pagtanggap, no, ng sacrament of baptism, yan po ang bagong bino, no, na hatid ng ating Panginoong Jesucristo, o bagong biyaya na ibinibigay po sa atin. So, in a literal way, no, yan po talagang nagpapakita ng bagong bino at bagong sisidlan na tayo mismo ay natanggap natin ang mga sakramento ng ating Panginoon. And as we grow up, again, no, nakakagawa ng mga kasalanan, no, na nais na ma-receive pa, no, iba pang mga biyaya ng ating Panginoon. So we go on the other sacraments, no, na ibinibigay ng simbahan. So we have the sacrament of confession, no, sacrament of confirmation. So yan ay hatid mismo ng simbahan na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga biyaya na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo para sa ikagagaling, no, ng kanyang mga mananampalataya. So tayo din po mismo ay dapat i-embrace natin, no, ang bagong paniniwala na ito. I-embrace po natin ang bagong kautusan, bagong biyaya na hatid ng ating Panginoon. So pinapakita lang po sa atin dito na dapat doon na lamang tayo nakafocus, no? We must to fill our minds, no, on the things above, no, on the blessing, no, coming from
our Lord Jesus Christ, and not on the things, yung mga lumang tradisyon na hindi naman naghahatid sa atin, no, ng kagalingan sa ating sarili. Hindi naman naghahatid sa atin ng bagong buhay. So marahil nga po mga kapatid, ay tayo mismo, no, ay na-influence pa rin, no, ng mga paniniwala, no. Well, of course, hindi natin yan maiiwasan dahil nga sa yung ating mga magulang, no, ay doon na lumaki, no, sa mga paniniwalang occultismo, no, doon sila pinalaki ng kanilang mga magulang din, no, sa mga tradisyon na nakagisna natin noong unang panahon, at hindi natin maiiwasan na ituro pa rin yan, no, sa kanilang mga kaanakan, no, sa kanilang mga kaabuhan. Pero tayo po mismo na nakikinig, no, tayo po mismo na binubuksan natin ang ating sarili sa bagong mensahe ng Diyos, dapat marunong na po tayo mag-adjust, no? Marunong na po tayo humarap sa mga bagong paniniwala na ito, at marunong na po tayo pumili, no, sa kung ano ba ang dapat natin sundin at kung ano ba ang dapat hindi, no? Ito po ay nagpapakita sa isang mensahe na kung saan dapat kung ano labang, no, ang itinuturo ng simbahan, ang ipinopromote ng simbahan, dapat doon lamang tayo nakafocus, no? Doon lamang tayo, no, nakatuon, at hindi po sa mga paniniwala na hindi naman pinopromote or in-encourage ng ating simbahan. So yan po marahil, no, ang naging kampanya na ngayon, no, ng ating simbahan, lalong-lalo na dahil sa laganap na po yung mga inaatake, no, ng ating kalaban, at marami na po sa mga kapatid natin, naku po, no, especially in the Ministry of Exorcism, marami na pumupunta dahil again nararamdaman na nila yung mga harassment, no, ng kalaban. So dahil po yan, no, sa mga paniniwala natin, sa mga practices natin na hindi naman naaayon sa katuruan ng ating simbahan. Kung kaya, kung dapat po natin na mapanatili ang ating sarili doon sa biyaya ng Diyos, dapat sundin lamang natin kung ano po ang inuutos at kung ano po ang gusto ng Diyos para sa atin. Huwag po natin i-mix yung paniniwala ng mga kanunuan natin, mga tradisyon noong unang panahon na hindi naman nakakatulong, no, at hindi naman makakapagbigay sa atin, no, ng kagalingan, no, lalong-lalo na sa ating spiritual. So kung nais po natin na maging fully connected sa ating Panginoon, kung nais po natin na maging fully aware doon sa mga biyaya ng ating Panginoon, nandyan po ang simbahan, no? Nandyan po ang ministeryo ng simbahan upang mahatid po sa atin ang tamang katuruan, at dapat doon lamang po tayo maniwala. Naku po, hindi na nga po natin nasusunod, no, ang katuruan ng ating simbahan, hindi na natin nasusunod ang mga practices na ini-encourage ng simbahan na dapat natin sundin, pero mas sinusunod pa natin yung mga paniniwala na hindi naman, no, ayon sa simbahan. So kung talagang natatakot tayo sa karamdaman, no, sa mga bad luck na yan, sa mga atake ng ating kalaban, hindi po ang solusyon, no, yung mga occult paraphernalia, no, or mga amulets na ginagamit ng iba na para proteksyon sa kanilang sarili. Biyaya mismo ng Diyos, no, ang Diyos mismo ang magpoprotekta sa atin. So because again, no, natanggap po natin ang biyaya ng Diyos. Through the sacrament of baptism, tayo po ay property ng Diyos, no? Tayo po ay connected na sa ating Panginoon. Kung kaya, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. At parati po tayong gagabayan, no, ng ating Panginoon. Huwag po natin kaligtaan, no, yung mga kakampi po natin sa pananampalataya. We have the saints, no, we have the angels para tulungan po tayo sa ating pananampalataya. And yan po ay pinapadala ng Diyos para again, no, kung nais po natin ng proteksyon, nandyan po sila, no, sa ating pakikipagbaka, no, pakikibaka sa labanan na ito spiritual. Nandyan po sila upang tulungan po tayo. At hindi po yan, no, hindi po sila mag-aatubili na tulungan tayo, because that is again their task, no, their job, no, na tulungan ang bawat isa, tulungan ang mga mananampalataya
na makarating doon sa kaligtasan. Kagaya nila na natanggap ang kaligtasan ng ating Panginoon, ito din po ang hatid nila, ito din ang nais nila. So that's why we must to ask intercession, no, sa ating mga santo. Dahil hindi po yan masasayang. So, isa po yan, no, sa mga dapat pahalagahan po natin, no, bilang isang mananampalataya. Okay, so good morning po mga kapatid. Again, no, napaaga po tayo sa ating live, no. It's 7 a.m. At of course, ngayon nga po ay may activity dito sa aming paralan. At medyo wala na naman tayong makitang parking area dito, no. So maghanap muna tayo doon sa entrance, no. Kung may mga vacant doon. So punuan dito, no, ng sasakyan mga kapatid. At maraming mga estudyante ngayon, no? Because again, no, Friday ay inaalat po namin, no, for activities para sa mga kabataan, kung ano man ang kanilang mga activities, no, in their organizations, no, ay ito po ang best time para sa kanila. So free time para sa amin, hindi naman talaga free time, no, oras para gumawa, no, sa ibang gawain. At sa mga kabataan naman, no, ay mga activities, no, na kanilang ikinakandak. So yan nga po, no. Good morning po sa inyo diyan. Ako po sige, babasahin ko po yung mga message ninyo, yung mga comments po ninyo kapag naka-park na po tayo. So ngayon ay punuan talaga. Mas maaga pa yung mga estudyante ngayon, no? So it's Friday. So good morning po sa inyo. So sana safe din po kayo sa inyong paglalakbay, sa inyong biyahe. Punta po sa inyong mga trabaho, no. Sana po matanggap po natin ang biyaya ng Diyos every day, no. At yung trabaho natin, isa na po yan sa mga biyaya ng Diyos na dapat po nating ipagpasalamat. Kung yung iba ay nagrereklamo, naku po, mas magrereklamo ka kung wala kang trabaho, no. So dapat ipagpasalamat natin, no, meron po tayong trabaho, no, meron po tayong biyaya mula sa Diyos. Dahil yan po ang karapat-dapat at nararapat, no, dahil again, para talaga sa atin yan, no. Kung kaya, ayan, ako, wala talagang parking area dito. Okay, so pahirapan pala ng parking area pag Friday. So kailangan, dapat maaga pa tayo mga kapatid, ano po. Alright, okay. So, good morning po sa inyo dyan. Ayan, sige po, babasahin po natin yung mga comments po ninyo. Shout out po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga sumusuporta po sa atin. Sa mga nagpapadala po ng kanilang mga suporta, no? Mga stars, for being a subscriber ng ating page, no? Member ng ating YouTube channel. Malaking tulong po yan sa pagpapanatili ng ating mga ginagawang evangelization dito sa social media, no? At sa mga i-include din sa atin, no, sa kanilang mga prayers. Naku po, maraming salamat po, at kailangan po talaga natin yan dahil again, no, we are in a spiritual battle at lahat po tayo, no, ay may mga kinakaharap na hamon, no, araw-araw. So kung kaya dapat natin na mas paigtingin pa, no, ang ating kampanya, ang ating panalangin, no, sa ating spiritual na pakikibaka na ito. So ayan nga mga kapatid, pahirapan ngayon ng parking area dito sa amin. Talagang basa pa, no, dahil umaambon din po dito yung ulan. Okay, so nandito na po tayo at nakakita na po tayo ng parking lot. So makakapagbasa na po tayo ng comments ninyo. Hello po sa inyo, Brother Duhat, no? Good morning din po sa inyo. Kamusta po kayo, kapatid? Ayan, Sister Ellen, no? Good morning din po sa inyo. Shout out from Panabo City. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Brother si Sister Helen pala, no? Sister Helen Arieta. Ito naman pong isa, si Sister Helen Navalta. Good morning din po sa inyo, watching from Canada. Wow, maraming salamat po, no, sa mga kapatid natin dyan sa Canada. Marami din pong mga nakasubaybay sa atin dyan at sumusuporta, no. Hello po, Brother Jaed Camp.
no? God bless po sa inyo. Brother Yukiro, no? Yukiro Koga, God bless po sa inyo. Brother Aurelio, God bless din po. Maraming salamat po sa pagsubaybay din ninyo. At no, Brother Ami, Sister Ami, maraming salamat po, no? Ingat din po kayo sa biyahe. Maraming salamat po sa pag-send, no, ng 50 stars. Malaking tulong po ito, no, sa pagpapalago, no, pagpapanatili at suporta, no, sa ating page. Yan, Sister Ami, thank you so much, no, Brother Aurelio, no, thank you so much sa inyong magsubaybay. Ayan. Okay. Hello din, Sister Helen, no? Good morning po sa inyo. Sister Helen Uya Gurin. Ayan, good morning po sa inyo. So maraming salamat po, no? So it's Friday. Ayan, ipagpasalamat po natin sa Diyos na nakahabot tayo ng Friday. And tomorrow, it's family day, no? So pagsikapan po natin na makapag bonding, no, sa ating pamilya dahil buong weekdays ay nasa trabaho tayo at talagang yan ang pagkakataon natin, no, ang weekends, no, sa bonding, no, sa ating pamilya, no. So good morning din po sa inyo, no, Sister Violi Amper, hello po sa inyo. Brother Renante, good morning din po sa inyo. Yan, God bless din po, no? Maraming salamat po. Ayan, thank you po sa inyo na parating sumusubaybay, no, at nakasuporta sa ating mga ginagawang page, ginagawang content, no, sa ating page. So weekend pa po tayo makakapag gawa na naman, no, ng mga uploads natin at siguro makapag live dahil nga sa busy talaga, no, pag weekdays. So nakaalat talaga yung buong oras natin sa trabaho, no, at hindi na natin nabibigyan minsan, no, ng oras, no, yung paggawa ng content. Marami nang nakaabang ng mga dapat natin i-rebat, ng mga topic na dapat natin i-tackle, and you can suggest po, no, at pagsisikapan po natin na bigyan po ng oras yan. Pero again, hindi ko rin maipapromise dahil marami talagang mga ginagawa, no. So sa mga kapatid natin na nagre-request pa ng mga t-shirt, no, sa ating Ka-Curious merchandise, pasensya na po kayo at naitigil po natin dahil nga sa hindi ko na mabigyan ng oras, no, at dito na tayo nakatuon, no, sa ating trabaho. So medyo busy na talaga, no. Maybe sa susunod baka may mabigyan natin ng pagkakataon na may balik ulit yung mga merchandise natin or maybe bagong merchandise, no, na mas makakatulong sa ating pag-aaral, no, sa ating pananampalataya. So good morning din, Sister Sally, no. God bless po sa inyo. I don't know kung gusto nyo po yung mga merchandise na kagaya ng mga libro, no, mga apologetics books, mga prayers, no, sa ating simbahan na maaari po nating gawin, no, at i-promote natin as a merchandise dito sa ating page, no, na makakapag-avail, no, yung bawat isa. So I don't know kung yan po ang makakatulong, no, sa ating pag-aaral, sa ating pananampalataya. So pagsisikapan po natin yan at sana po makatulong yan, no. So ngayon ay unti-unti pa natin ginagawa. So hindi rin basta-basta na makapag-publish ng mga libro, no, makagawa ng libro, no, dahil maraming proseso na pagdadaanan. So hopefully ay makagawa po tayo ng isa, no, pasimula muna sa ating page, no, na ma-introduce natin sa ating page at makakatulong sa inyong pag-aaral sa sa ating pananampalataya, no. Usually mga common questions, no, mga common arguments sa mga kapatid natin na maaari nating bigyan ng sagot. So ipag-pray po natin na maano po ito, no, ay maisa katuparan po ito. Good morning po sa inyo, no, Sister Brother Junads, no, Bunads, no, Nadal. Good morning po sa inyo. Ayan, so kamusta po kayo dyan, mga kapatid, at pagdasal po natin ng bawat isa, no, na lalong-lalo na sa ating pag-aaral, no, sa ating pananampalataya, sa ating pagkikibaka spiritual. Pagdasal po natin ng bawat isa. That is very, very important dahil again, no, we are body and our head is Jesus Christ. So dapat po natin na we are united, no. Dapat po nating pag-isahin ang ating mga ginagawang efforts, no,
dahil ito ay para talaga no, sa ating Panginoon, para sa kanyang katawan, no, ang simbahan. So magandang umaga din po, no, Brother Rinante. Good morning po sa inyo at shoutout din po sa inyo, no, sa mga kapatid natin at sa lahat po ng mga parating sumusuporta sa atin, no, through sending stars and being a subscribers, being a member, no, ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. So wag niyo rin pong kalimutan na i-subscribe, no, ang ating YouTube channel. Sana po matulungan niyo rin po ito na lumago at again, no, mas makakatulong pa ito sa ating ginagawang ministry. So muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa mga nag-send ng stars, no, kay Sister dito pala, no, kay Sister Ami, no, maraming salamat po sa inyo at sa mga nagbibigay ng panalangin, no, para sa ating page, no, sa atin na gumagawa ng ating ministry dito. Ay maraming salamat po sa inyong suporta. So muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan, Rodeo at Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless po sa ating lahat.